Ano ang gagawin natin dito? Kuo natin. Itong sa aircon noon natin Para yung hose nun. para makapasok tong May gano'n pasok. kasi bangga eh, ano. Oo. Oo. So mga kapatid, ito kasing crosswind na to ni Kuya Hubert Paz. Nandiyan sa Ilocos Sur. Pinalitan namin ng turbo. Naman ang ingay, oh. Ito. Yung turbo po kasi ni Kuya Hubert Paz ay maliit. Nahihinaan siya. So nagpalit kami ng turbo. Ipakita mo sa rento yung ginawa ni Engineer Tolitz na conversion. Ayan, oh. So yan ay naka-downpipe na. Lahat po ng mga block na yan ay tinorno ni Engineer Tolitz. Pati ito, yung nakakabit mismo sa exhaust. Kita ba? Ayan, yan. Lahat po yan ay tinorno namin para ma-mount namin itong turbo ng 4JJ1. Ito po ay naka 40 PSI na, yung turbo na yan. Hindi naman niya masisira itong engine na to kasi alam nyo naman ng Isuzu, sanay sa ganyan dahil dati na itong naka-turbo. So nagdagdag lang tayo ng additional na lakas ng turbo. So pati yung tambucho binago mo rin no? Pakiangat mo nga, Engineer Tolitz. Oh. May konting adjustment lang naman. Oo, in-adjust namin yung angulo niyan. Oo, kasi talagang nagkaroon niya ng humaba ng konti eh. Nabago kasi doon eh. Ayan. Ngayon dito naman, Engineer Tolitz, meron tayong intercooler na ilalagay dito. Nasaan ba? Nandun yata, pakikuha mo nga. Ito kasi ilalagyan ko na rin ng intercooler kasi siyempre lumakas na yung nito, yung turbo. Pag lumakas ang turbo, malakas ang compression, mainit na yan. Kaya pag lumalaki ang turbo, talagang kailangan mo ng intercooler. Pero yung intercooler naman na ilalagay ko ay yung sapat na rin naman sa kanya. Tanggalin mo muna yung hose, Engineer Tolitz. Ayan. Yung sapat na lang din naman sa kanya, hindi naman yung sobrang laki. Para hindi ako magkaroon ng turbo lag. So ito po, ganyan na po ang magiging posisyon nito. Engineer Tolitz, ikaw na rin gumawa nito ha. Siguro pwede dito yan. Ayan, dahil kompleto naman tayo ng ng mga hose. Ito pakita mo sarhento. Kompleto yan, marami yan. O kung saan man natin yan mailalagay. Oo. Hanapan mo. Dito na magbabracket sa engine. O yan, tanggalin mo to, yan. Tanggalin mo to, ito. Tanggalin mo yan. Sa engine na lang ako kukuha ng bracket. Oo, kasi hindi naman pwedeng hindi mabubuksan yung oil cap. No, pag mag-change oil, dapat yung walang abala. Oo. At nakadikit ng konti ron. Oo, nakadikit. Tapos ito maganda, meron talaga siyang pasukan. Ngayon, mga kapatid, hindi kailangan malaking intercooler kasi hindi naman din ganun kalaki yung turbo nito, 40 PSI lang. Ito sapat na to kapag nalagyan to ng fan. Nalagyan din natin to ng fan para magpapalamig dito dahil mainit dito sa sa engine at saka dapat dito talaga siya kaya ako dito nilagay kasi maglalagay tayo na hood scoop. Bubutasin talaga natin yung hood para yung fresh air ay mahahanginan to. Hindi po lahat ay tinatanggap namin na mag-convert nito kasi napakatrabaho po nito mga kapatid. Sobra, ilang araw mo na ginagawa ito, di ba? Mga 1 linggo na, no? Kasi mahirap magtorno nung mga plates na yon para i-adapt yung bagong turbo. Dahil sa special sa amin, si Kuya Hubert, ito nga po ay naka rack and pinion. Sarento, pakita mo ay rack and pinion nito. Yan po yung rack and pinion nito, brand new po yan. Yung rack and pinion. Ito po ay upgraded na. Dati po itong gearbox. Ngayon po ito ay naka-rack and pinion na. At naka-oil cooler na rin po ito. So si Kuya Hubert Angcopas, lahat po kung anong meron dito sa Autorans, inilagay na niya dito sa kanyang sasakyan. At isa pa, mas maganda ito. Engineer Tolitz, iabot mo sa akin yung lagayan ng stereo dyan. Dito sa ibabaw ng dashboard. Si Kuya Hubert Angcopas ay lalagyan ko rin ng 2-din na stereo. At yun po ay lalagay ko sa ibabaw ng dashboard. Ito na po yun. Gagawin po, ipa-fiber na lang namin yung mga singit-singit dito na bubuka na match doon sa dashboard. Sa crosswind po kasi, nakaharang kung halimbawa maglalagay ka ng 2-din na stereo, nakaharang sa aircon. Di ba? Kaya halika dito, Engineer Tolitz, hawakan mo. Kaya tuloy, kapag halimbawa doon sa crosswind, naglagay ka ng 2-din na stereo, haharang sa aircon. Ngayon, yung mga nabibiling stereo na gano'n, yung tumitiklop yung LCD, madaling masira. So ngayon, hindi na. Yung lagayan ng stereo, gagawin na lang ni Kuya Hubert yung nalagayan ng mga gamit. Meron naman nabibili no? Magiging parang console na lang siya. At dito na sa ibabaw ng dashboard yung kanyang stereo na 2D na touchscreen na
Pioneer ang ilalagay namin. So ise-set up ko rin ang audio nito. So lahat ng ito mga kapatid, dito lamang sa Autorans nyo makikitang ginagawa. Pati yung mga pagbabody lift na yan na ginagawa namin, pati mga steel bumper, nagawa ng magkapatid, si Engineer Tolit, saka si Kuya Wing, lahat po yan ay ginagawa namin dito sa Autorans. Ito po yung Grand Starex na ipinakita ko sa inyo nung isang araw na may tagas doon sa pagitan ng makina at sa transmission. Tapos na po yun, nagawa na po namin. Ngayon, ang sabi ko po sa may-ari nito, after na magawa yung mga trabaho na yon, iro-road test namin. Pero hindi ko na po ito iro-road test dahil alam na po ng inyong lingkod kung ano po ang problema nito. Wala po itong problema sa mga injectors. Kaya ko lang naman iro-road test kung magkakaroon ito ng low power. Pero since yung ingay na lumalabas dito ay hindi sa injectors, yun po ay dahil doon sa mga valve lifter. Yung mga valve lifters po na yon, papasukan nyo ng oil at iyon ang mag-a-adjust doon sa inyong mga barbula. Pag pinasok po kasi ng oil yun na yung magtutulak, no? Doon sa adjustment ng mga barbula. Ang tawag nga doon ay automatic valve lifters. Ngayon, yung mga valve lifters na yon, malamang may problema na kasi yung makina po nitong Grand Starex na ito, bagamat nakikita nyo na malinis, yan, tingnan nyo po yung engine bay, no? Malinis po ito, pero ito ay bagong overhaul. Ngayon, ang sabi ng may-ari nito, ito ay kabibili lang po nila. Syempre, kapag kakabibili mo lang, wala kang history ng kung ano man ang nangyari dito sa Starex. So ito po ay bagong overhaul, pero may nakita pa kaming another problem. Doon sa vacuum pump ay may tagas din po yung oil. Halika dito, pakita mo si Rudy. Ha? May ano sir, cylinder. Lakas mo. May cylinder head Oo. sir, yung vacuum pump. Oo, nandoon yung tagas din ng oil. Pero Nababasa yung transmission niya. oo. Pero sabi ko, wag nating kalasin. Alam mo kung bakit? Masilan sir, masyadong masilan. Maselan, masisira yun. Dapat yun, pag kinalas, may pamalit kang bago. Kaya hindi muna namin po ginalaw yun. Sabi ko, wag mo nang galawin, kailangan may pamalit tayong bago dahil pag nasira yan, baka sa atin pa ma-blame. Ipaparinig natin sa kanila kung bakit ito maingay kapag in-start mo ang engine. Sige, iparinig natin, Rudy. Tanggalin ko na yung mic ko dito para marinig nila. Rudy, start mo. Ang akala nyo, yung ingay na yan ay fuel knock. Hindi po yan fuel knock, mga kapatid. Nakakatakot kung tutusin kapag sa unang start mo, ganyan ang tunog. Yan po ay valve lifter. Hindi po makaakyat ng malakas yung langis. So dito, pwedeng may problema tayo sa pump. At maingay din yung kanyang chain, yung kanyang timing chain. At yung valve lifter na yan, tatahimik din po yan kapag nakaakyat na yung langis doon sa ibabaw, doon sa mga lifters. Rudy, dahan-dahan din mo nga na i-revolusyon. Dahan-dahan lang. Sige. Ayun. Narinig nyo? Narinig nyo mga kapatid, nawala na yung ingay, oh. Oh. Kasi po, yung langis, nakaakyat na doon sa mga lifters. Mahina yung pasok, mahina yung pressure. Ang mga pwedeng gawin dyan, palitan yung mga valve lifters na yan or hanapin natin ang problema. Kasi ito ay bagong overhaul. Yung mga valve lifters na yan, iniipit namin ng gato yan sa sobrang tigas niyan. Alam niyo po ba yon? Yung gato, no? Iniipit namin yan. Pero ito, kapag napasok naman ng oil, tumatahimik naman. Kaya lang, bumabalik din. Bumalik na naman yung ingay. Oh. Pakinggan nyo ulit ha. Rudy, dahan-dahan, i-revolution mo dahan-dahan. Sige. Ayun. Ayan, tahimik na po yan, no? Okay na. So, ibig sabihin, hindi naman pwedeng mataas ang RPM mo. 1.5 yun. So, yun ang nagiging problema po nitong Starex na ito. Siguro, kung magamit mo to ng matagal, okay lang, maganda na yung pressure ng langis, kaya lang, ito ay bagong overhaul. So, ginamit ko na itong pagkakataon na to, inilagay ko to sa vlog para makarating doon sa may-ari. At dito po sa vlog na to, maraming nakakapanood, maging yung mga mekaniko, yung mga marurunong, at sigurado naman ako na hindi nila sasabihing mali po ang inyong lingkod. So dito, kailangan natin buksan yung cover at ma-check natin yung mga valve lifter.
Malalaman na natin kung alin doon ang may problema. Ayan, bumalik na naman ang ingay, oh. Sige, revolution pa, dahan-dahan. Ayan, tumahimik na, oh. Okay, hindi po yon sa injectors, ha, mga kapatid. Hindi po ito problema ng injectors. Kasi ito, kahit nga i-revolution mo, talagang walang kausok-usok. Pag nagamit ito ng matagal, nag-init na ng husto, gumaganda na yung tunog niya. Mga kapatid, may hawak akong dalawang box. Isang ECU, computer box, at isang BCM, no? Yung body control module or body control unit. Meron akong ginagawang Toyota Race. Nandyan po sa labas. At ito po yung nakita naming problema. Kaya lang, sabi nung may-ari, ito raw ay na-testing nung mekaniko na taga doon sa Toyota rin. Itinest daw po ito doon sa ibang unit, pero hindi sa Toyota. Tinest na po nila sa labas. At ito daw po ay gumana sa ibang unit ng Race na nandoon sa kanila. Ngayon, ang tanong ko, gumana pala, ba't hindi mapagana dito sa unit ng Race na nandito sa amin? Kung ito na-test nila sa ibang unit ng Toyota Race, doon sa pinag-testingan nilang shop, or kung may shop yung nag-testing nito, hindi nyo po ako mapapaniwala na mapapagana nyo ito sa ibang sasakyan na Race. Bakit po? Yung po ay naka-immobilizer at iba po ang program ng immobilizer nun. Hindi yun gagana kapag iba yung program. Hindi po talaga mapapagana itong ECU. Hindi po ganun kadali na sabihin na itong ECU na to na ginamit sa ibang Race ay gagana unless i-reprogram mo yung immobilizer nung pinagkabitan mo na unit. Pero kailangan mo rin yung mga susi nito, pati yung transponder. So hindi po ganun kadali yun. Kaya po doon sa may-ari nito, wag po kayo maniwala na ito ay gumana sa ibang unit ng Race. Kaya nga po ngayon, ito talaga yung findings namin na ito yung may problema. Kaya po siguro hindi talaga nila mapaandar kasi baka napaniwala yung ibang mga mekanikong tumitingin na ito talaga ay gumana sa ibang unit ng Race. So yun po yung nagiging problema kapag mayroong maling diagnose. So ang ECM ng isang sasakyan na naka-immobilizer, hindi mo to basta-basta mapapagana sa ibang unit dahil iba po ang program ng IMO nung unit na yon. At yung IMO, may sariling transponder po yan. No? Transmit and to respond. Kung hindi mo gagamitin or hindi mo maiprogram doon sa transponder na yon, dito sa ECU na yon, yung transponder na yon, hindi po talaga yan gagana. Ngayon, ito mga kapatid, meron na isang nakakabahala na mga bagay. Kanina pong umaga, hindi, kahapon pa pala, habang ako ay tumitingin sa aking FB, no? Ang dami kong nakita ng mga kidnapping. Iisang post lang yon, pero yun ay galing din sa PNP. No? Kaya pinag-iingat nila ang mga kababayan natin doon sa post po na yon. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Iba-iba po yung mga nag-post na ito tungkol sa kidnapping. So mga kapatid, sabi dito, babala sa publiko, kidnapping awareness. Yung mga naglalakad sa gabi, na mga kababaihan, even yung mga kabataan, ay pinag-iingat po nila. Ang sabi po nila dito, iwasang maglakad mag-isa sa gabi, lalo na sa hindi mataong lugar. Direkta sa bahay pagkatapos ng klase o trabaho. Baguhin ang inyong pang-araw-araw na routine. Mga kapatid, isinama ko lang sa vlog itong bagay na ito kasi po ito naman ay may relation din sa automotive. Di po ba merong tayong tinatawag na nangunguha? Nangunguha ng bata, nangunguha ng maganda, nangunguha ng gwapo. At iyon yung mga sasakyan na katulad nito. Yung ang mga pinto sa gilid ay sliding. Di ba? Kasi mas madali kang, halimbawa, kikidnapin ka, kukunin ka, i-abduct ka, mas madali kang isakay sa mga ganitong klase ng sasakyan kaysa doon sa mga SUV, kaysa doon sa mga kotse. Meron pa nga kami doon eh. Ayun oh, yung high ace na yun oh, kaya ba? Pakita mo nga. Ayan, yan, yan. Ayan. O ito, nangunguha to ng gwapong mekaniko. Yan. Kaya po mga kapatid, ang sistilan dito, mag-iingat po talaga kayo
sa inyong pag-uwi, kung maaari, dapat magpasundo kayo kung talagang 10 oras ng gabi ang inyong labas sa trabaho o ang inyong pag-uwi sa bahay. Ngayon, meron pong isang post din sa FB. Ito ay sa Visayas region, no? Sa Cebu siguro to. Sabi dito, look, babaye nga naglakaw, gabing dako, gidagit, nakaikyas, nakatakas, gidagit, inabdak. So sabi rito, nagkurog-kurog sa kalisang kining usa ka bataon na nga babae o adumay, hindi ko maintindihan. So ito po, ang kwento po nito, yung babae nga, kinidnap siya, inabdak siya, tapos po mga kapatid, nakapag-isip-isip siya ng mabilis, habang nandoon sa sasakyan, ay nagpumigla siya at siya ay nakatakas. Pero dito sa mga pictures na ipapakita ko sa inyo, ito ay kinuha natin dito sa post ng YSD Bodegahan. Sabi nga po, siya ay may mga sugat na. Ayan, pinapakita ko po sa inyo. So sabi nila, to friends out there, amping kamo kanunay sa paglakaw samot naggabi, magbantay sa palibot, makanotis kag strange nga paghintabo, dagan na lang gyud o paniguro, ligtas ang may alam. So sabi nila, dapat alam mo yung mga bagay kung paano ka mag-iingat. Ngayon mga kapatid, halimbawa, pauwi ka sa bahay nyo, no? Di ba ang mga sasakyan naman ay magkasalubong naman yan, yan, no? Di ba? So, huwag kang maglalakad dito sa isang side, no? Na nasa likod mo yung mga sasakyan, gumaganyan sa'yo. Huwag kang maglalakad. Kasi hindi mo talaga sila nakikita. Kung sino man yung pwedeng mag-abduct sa'yo. Kung ikaw ay maglalakad pa uwi, doon ka ngayon sa kabilang side ng kalsada, doon sa kabilang bangketa na nandito yung pasalubong ka sa mga sasakyan. Para nakikita mo kung sakali na may mag-abduct sa'yo. Makakatakbo ka kagad pag bigla kang hinintuan, kasi makikita mo naman yung mga sasakyan na yan, mabilis yan eh. Pero siyempre, kung babae ka, hindi mo rin kaagad yan na manonotice. Sa Obando, Bulacan, ang tangka umanong pagdukot ng itim na van sa isang babae. Hinaharap na ng mga otoridad ang van. Ayon sa mga investigador, tinitingnan nila ito bilang posibleng insidente ng alarm and scandal. Nakatutok si Jonathan Andal, exclusive. Hating gabi nitong Martes, pauwi galing trabaho ang babaeng ito na mag-isang naglalakad sa barangay Panghulo, Obando, Bulacan. Pero nataranta siya nang bigla raw siyang hintuan ng isang van. Nakatakbo ang babae, agad naman umalis ang van. Napasugod ang mga tanod na nakaposte sa lugar nang marinig ang sigaw ng babae. Hindi malinaw sa kuha ng CCTV kung may plaka ang van, pero sabi ng 21 anyos na babae na eksklusibong humarap sa GMA Integrated News, wala po siyang plaka at all. Then po, nung tatakbo na po sana ako, nakita ko po yung sliding door na parang bubukas na po, ganito na po kasi yung uwang. Then nakita ko na po yung kamay na naka-gloves. Doon na po ako nag-iiyaw na, Papa, Papa. Hinabol po ni Papa ko kasi kala ko po niya maaabutan po niya. Hindi na daw po naabutan ni Papa. Hinala ng babae, tinangka siyang dukutin ng mga sakay ng van. Kung hindi po talaga nila ako dudukutin or what, bakit po sila umistop? At bakit wala pong buwabang tao kung may pakay po sila doon? Bakit nung pagkalingon ko po biglang harurot po sila? Pinablatter na ito sa barangay at nagsumbong sa mga pulis. Sabi ng investigador, hindi ito matuturing sa ngayon na kaso ng abduction kundi posibleng insidente ng alarm and scandal. Hinahanap na nila ang van. Pagka kasi sinabing abduction, sapilitan na siyang isinakay. Yun sa kanya po kasi medyo sa pangyayari, malayo pa. Ngayon pa lang po nangyari. Kaya mga kapatid, mas mahirap kung ang sasakyan ay nasa likod mo, naglalakad ka, talagang madali ka nilang makukuha. Ngayon, habang naglalakad kayo, iwasan nyo na rin po yung nagse-cellphone, no? Sa gabi. Yung mga bata naman, dapat maaga pa lang, umuwi na kayo sa inyong kabahayan. Ngayon, hindi ko po sinasabing magulo ang bansa natin. Hindi ko po sinasabing maraming kidnapping na nangyayari. Sabi nga ng kapulisan, ay kontrolado naman yan, mas payapa daw po yung Pilipinas ngayon dahil malaki ang kanilang nasawata na kriminalidad. Pero mga kapatid, maraming mga nawawalang bata ngayon.
To, tignan nyo yung mga posts. Last December, January, February, marami pong mga nawawala. Kaya lang, kapag sinabing nawawala, at hindi naman napatunayan na yan ay kinidnap, so hindi siya mabibilang sa kidnapping. Kaya po, sa mga magulang, bantayan nyo po ang inyong mga anak, no? Hanggat maaari, sa gabi pa lang, pauwiin nyo na, kasi talagang marami ang mga masasamang loob na itong mga kabataan ang kanilang target. Hindi ko alam kung bakit, pero maraming usap-usapan, ang sinasabi po nila may kinukuha silang internal organs. Naku, sana hindi po totoo yun. Pero mga kapatid, ang sinasabi natin, itong vlog na to, hindi para takutin kayo. Itong vlog na to, para ipaalala sa inyo ang wastong pag-iingat. Kahit ang Philippine National Police ay mayroon silang mga uploaded na mga pictures or yung kanilang mga posts sa kanilang mga pages na dapat nag-iingat tayo. Uwi ng maaga sa mga estudyante at yung mga umuwi ng gabi, magpasundo kayo sa asawa nyo, magpasundo kayo sa boyfriend nyo, magpasundo kayo sa mga mahal nyo sa buhay para hindi kayo makuha nung puting banayan na nangunguha ng gwapong vlogger. Okay, mga kapatid, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat.